ito naman publicly binabanggit na justification ni Jesus Escudero na pagkakaalam daw niya galing sa private fund ni Lubiano yung 30 million pesos na dinonate sa kanya nung tumakbo siya sa pagkasenador ng 2022. Okay. Why, from your perspective, this is not valid? Una-una, itong si Lubiano, matagal yan ang kilala. Meron niyang kontrata sa Metroways, na maraming kontrata doon sa Sorsogon. Yung Metroways pala, isa pang kumpanya ni Lubiano kung saan 90% siya. Yan contractor niya nung gobernador siya. Kapirmahan niya mismo sa kontrata yan. So, at kumuha niya ng mga kontrata yan doon. Ibig sabihin, alam niya may negosyo yan na malalaki. So, imposible niyang maisip na hiwalay yung pera niya sa kumpanya, hiwalay doon sa kumpanya ng kontraktor. Pangalawa, pinakita ko doon sa complaint ko, kung aarali mo yung libro ni Senator Weiss, nawala yung 35 million doon sa 2022 FS. Binura nila subukan lang burahin, na walang paliwanag. 2022, lumabas yun. 2023, sabi nila, hindi, ni-restate nila ang 2022 FS, nawala yung 35 million. Ano ibig sabihin nun? Yung ba yung 30 million na ginamit doon sa binigay kay Senator Escudero, 35 million kasi sabi ko, meron dividend tax yan, meron bonus tax, may DST. Pag sumahin mo, mga 5 million din yun eh. Kaya, ang tanong, bakit ba ganun kadaling para kay Senator Escudero tumanggap ng 30 million kay Lubiano na kilala niya? Hindi man lang siya nagtanong, hindi man lang siya, merong duty of basic due diligence ang isang Senador Escudero upang alamin kung saan nagagaling yung mga perang binibigay sa kanya. Hindi na siya tanggap ng tanggap. Siguro kung matigi 1,000 lang yan, 2,000, hindi nila kailangan tanongin. 30 million yan eh. Napakalaking amount yan. Bihira ang tao sa Pilipinas na nakakita ng 30 million. Ganon kalaki yan. Kaya dapat, nag-iingat siya, dapat papakita niya kung anong dapat ginagawa ng isang senador ng Pilipinas. Hindi basta tanggap ng tanggap. At nakakahiya talaga na sasabihin niya na hindi niya alam o there was good faith, akala niya. Yung mga abogado kong kilala, pinag-uusapan nga yan eh. Napaka-basic sa law school, ano? Yung good faith. Depensa lang yan pag ang crime ay galing sa revised penal code. Kasi good faith, bad faith, importante yan sa revised penal code, yung mga penal law under the penal code. Pero sa special penal laws, yung mga batas na espesyal na para sa mga crime, good faith is not a defense. Ang tawag nga dyan, mala prohibita eh. Ginawa mo yan, kaysa hindi mo ginawa yan. Yun ang pinag-uusapan dyan. Ano mang intensyon mo, walang pakialam ang batas dyan. Ang pakialam ng batas, kung nangyari o hindi, kung ginawa mo o hindi. At dito naman sa pinangungunahan ko ang COMELEC, pero sa palagay ko, tama yung mga commentator na mali yan. Mahinang-mahina yung depensa na yan. Okay. Meron din kayo binabanggit na pattern dito, no? As far as the relationship between Jesus Escudero and Lawrence Lubiano is concerned. Can you talk about that? Yung relationship nila vis-a-vis the contracts that Lubiano's companies have been getting from the government. Sinasabi kasi ni Senator Escudero, they have this sort of friendship. Ang sinasabi ko, boss, hindi friendship yan. Mukhang negosyo yan eh. I think it's a business relationship. Why? This guy gets a contract from you for Centerways, for those medical equipment, and then he gives you a donation, and then he gets all these contracts from Sorsogon. What happened? Biglang nagkaroon ng palitan. Negosyo yan. Hindi yan business, hindi yan friendship. That's a business relationship. And he is accountable to the Senate. He is accountable to the people. Why did he let himself do this? Why did he let himself be used for this kind of sinanigan? Maling-mali ito nangyari dito. Hindi yan friendship. Definitely, negosyo yan. Okay. May binabanggit kayo rito na pattern, no? Pinost nyo rin ito sa Facebook ng 2021, yung firm ni Lubiano, nakakuha ng mga kontrata ng governor si Jesus Escudero sa Sorsogon. Under Centerways. Okay. Can you talk about that? Yung para makita ng mga tao yung pattern na binabanggit. Nung COVID kasi, nung panahon ng COVID, pinasa ni Duterte, President Duterte yung batas na wala nang procurement, suspended the procurement rules. In other words, bahala na kayo, paano kayo bibili. Itong kumpanya ni Lubiano, incorporated in 2021, nakakuha agad ng kontrata dyan sa Sorsogon
with Senator Escudero as governor. Okay. Siyempre, wala kang matatanong doon. Di ba? In fact, dapat imbestigahan yan. Dapat ilabas ng mga taga-Sorsogon yung mga kontrata ni Senator Ways. Pagkatapos noon, 2022, nag-donate siya ng 30 million. Pagkatapos ng donation, bumuhos ang 16 na bilyong kontrata para kay Lubiano dito naman sa Metro Waste. Hindi ba negosyo yan? Napakaliwanag ng sequence. Yan ang sinasabi ko. At itong Center Waste na ito, dapat imbestigahan ito. Dapat tingnan pa natin ang Sorsogon. Ano pa bang negosyo nakuha niyan dyan sa Sorsogon ng panahon ng pandemic na walang procurement law. Pero ang sinasabi kasi, dito kasi palagay ko, dapat iniisip din eh. Kahit walang procurement law, lahat ng kontrata sa Pilipinas noong panahon ng COVID are still subject to 3 standards: reasonableness, accountability, and transparency. 3 standard. Reasonable ba yung mga presyo na pinagbabayad dyan sa Lubiano na yan? Accountable ba yan? Maliwanag ba? May kontrata ba talaga yan? Transparent ba yan? Nagkaroon ba ng semblance man lang ng transparency para masabing hindi basta pinili yung kumpanya na yan? Dapat yan, that will be measured also against those standards, even if the procurement laws were not in effect at that time. At sinasabi ko, dahil maliwanag na kumita ng pera yan sa Center Waste at nag-donate pa dyan kay Senator Escudero at nagkaroon pa ng maraming negosyo sa Sorsogon, dapat yan, umbestigahan talaga natin, makita natin anong connection talaga nitong Senator Escudero ito kay Lubiano. Okay. So finally, base sa nilalahad ninyo, meron pang ibang paraan para habulin itong si Chis Escudero at saka itong si Lubiano, bukod dito sa ethics complaint, bukod dito sa investigation na ginagawa sa COMELEC, hindi po ba? Meron pa. Sana nga, at dito ko nga hinihingi yung power ng Senate. Doon sa ating complaint, sa omnibus motion at sa complaint, humingi ako ng subpina natin ang Sorsogon Bids and Awards Committee para ilabas nila ang kontrata ni Center Waste noong panahon ng COVID dyan sa Sorsogon. Yung kontrata na pinirmahan ni Lubiano at ni Senator Escudero. Isupina natin ang SEC, ipakita nila bakit gano'n na lamang ang nangyayari doon sa FS nitong Metro Waste na ito, Center Waste na ito. Ipakita natin, supina natin ang mga kontratang nakuha nitong Metro Waste at Center Waste at DPWH. Pakita natin, ano ba talaga, nagkaroon ba ng bidding o talaga bang walang nagbibid dyan at palagi na nanalo lang itong si Center Waste? Kasi maliwanag, sa dinami-dami ko nung isang araw, sa dinami-dami ng mga kontraktor sa Pilipinas, nagkataon lang ba na napuruhan lahat ni Center Waste yung kontrata sa Sorsogon? Ganon ba talaga yun? Baka naman sobrang galing lang. Hindi, baka sobrang galing lang na kontraktor. Hindi ako naniniwala. Sarcastic po ako. Ang magbibid, 100 na nagbibid dyan. Sa dami ng kontraktor eh. Hindi ako naniniwala dyan. Siyempre, alam naman natin na nilalaro nila yan. Pero hindi dapat nilalaro yan eh. Hindi dapat nilalaro yan eh. Dapat dyan competitive yung bidding. Dapat dyan walang bata-bata. Otherwise, wala na mangyayari sa bansa natin. Ganito na lang tayo. Bata-bata. Kung ikaw eh gusto mo magkanegosyo sa Pilipinas, bibigyan mo yung kandidato ng donation sa election, pagkatapos, pagdadalo siya, bibigyan ka ng kontrata. Ano na mangyayari sa atin kung ganyan tayo?